Kung paano ito isinasalsal ng media. Ito yung report ng GMA7. Ha? Play natin. Magandang hapon po. Pinabubusisi po ng isang mambabatas ang mahigit 2 bilyong pisong confidential fund ni Vice President Sara Duterte sa 6 na taon niyang termino bilang alkalde ng Davao City. Mas malaki pa raw yan kumpara sa nagastos ng 3 pinakamayamang lungsod sa bansa. Nakatutok si Jonathan Anda. Ayan, so nakita niyo yung play nila. Yung play nila is ipapakita nila kung magkano yung ginastos ng mga pinakamamang syudad sa Pilipinas. Ang tanong nga, itong mga pinakamayayaman na to, para saan nila gagamitin, if ever, yung kanilang confidential funds? Saan? Di ba, saan ba ginagamit ang confidential funds? Di ba, usually kapag yung meron kang mga most wanted na mga tinutugis, yung mga pang-ransom ay pang-bayad mo na tawag dyan. Yung hindi ransom, yung pabuya. Ay, thank you very much. Kusang loob, pang buko juice. Ay, sarap naman yan. Salamat sa pang buko juice ha. Si Losang Sutil, mabuhay ka. Salamat sa iyong sponsor sa ating channel. Kayo ang dahilan kung bakit ang ating channel ay nananatiling independent, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, serbisyong banateros lamang. Hindi. So ayan, meron yung anong tawag diyan? So hindi suhol. Hindi suhol 'yun, yung halimbawa, merong whistleblower o may nagturo, ito yung drugs. Pabuya, yung mga binabayad nila ng mga pabuya sa mga doon sa mga informants nila, diyan nang gagaling yan. Ano lang ba kalaban ng mga syudad ng halimbawa Maynila, Quezon City, Makati? Ano bang kalaban ng gobyerno nila? Bukod doon sa mga kalaban nila sa politika, ang kalaban lang naman nila diyan is yung mga petty crimes na mga holdapan, yung mga karnapan, yung mga hablutan ng mga kwintas. Yun lang naman yung usual na crimes na nakikita natin dito sa Metro Manila. Diba? Dahil unang-una sa lahat, nandito sa Metro Manila yung nakafocus, yung kumbaga hindi na nila kailangan ng sobrang laking intel funds kasi nga, yung Malacanang, yung mga kapulisan, nandito naman sa Mega Manila yung kanilang focus. So yung kanilang, yung may mga kanya-kanyang intel funds din naman yun para yung mga mas malalaking krimen, yung mga krimen na mas malawak yung sakop, yun naman yung kanilang pinaggagamitan ng kanilang mga intelligence funds. Hindi ba? Sa Davao, ano bang meron doon? Sa Mindanao, ano bang meron doon? Hindi ba ano nangyari sa Marawi? Nangyari ba yung nangyari sa Marawi sa Davao? Hindi naman. Ano ba yung nangyari sa Zamboanga? Nangyari ba yung nangyari sa Zamboanga? Ang unlad-unlad ng Zamboanga, ha? Nangyari ba yung nangyari sa Zamboanga sa Davao? Hindi naman. Bakit? Dahil yan dyan sa confidential funds. Kasi iniisip pa lang nila, na-detect na sila. Ganun yan. Sige, tuloy natin itong pagsasalsal ng balita. Ayon sa audit reports ng Commission on Audit na sinuri ng GMA Integrated News Research sa 2 termino ni Vice President Sara Duterte bilang mayor ng Davao City mula 2016 hanggang 2022, umabot sa mahigit 2.6 billion pesos ang ginastos. Ngayon, pwede nilang idikit to kasi palibasa, presidente tatay niya. Presidente yan tatay niya eh. So ngayon, dahil presidente yung tatay niya, ibinigay sa kanya yung mga yan. Yun yung palalabasin nila. Ngayon, sino ang nakakaalam dito kung papaano, kung sino ang nagbibigay ng budget para sa mga syudad sa buong Pilipinas? Saan po ba dumadaan yan? Galing ba yan sa presidente? O galing po yan doon sa mga budget na dinideliberate yan sa Congress at saka Senado? Ayan ha. Sige. Play natin ulit. Gastos na confidential funds ng lokal na pamahalaan. Mula 2019 hanggang bago siya tumakbo bilang ikalawang pangulo noong May 2022, 460 million pesos na confidential fund ang ginasta ng pamahalaang lungsod taon-taon. Kasi ganito ha. Halimbawa ako mayor. Sino magbibigay ng budget sa akin? Hindi ba? Ganun din, Congress.
Senate. Di ba ganun din? Di ba mag-allocate ng budget sa akin, alam nga naman, oy may pera doon, kukuha ako. Pwede bang ganun? Siyempre may mag-allocate ng pera sa kanya. O siyempre sa allocation ng budget na yan, nakalagay din dyan yung kung magkano yung confidential funds na kailangan nila. O nakalagay yan yung confidential funds na kailangan nila. O bakit ibinigay nyo? Bakit ibinigay ng Congress, ibinigay ng Senate? O ibinigay ng national government kung bawal naman pala yan. Ang tanong, bawal ba yan o hindi? Bawal ba yan? O, hindi bawal yan. Kaya nga nagkaroon sila, nagkaroon din kayo. Lahat meron, di ba? Hindi yan bawal. Na-justify nila kung bakit ganyang kalaki yung CIF na kailangan nila. And I'm sure, dun sa justification nila, kasama dyan yung paglaban sa terorismo. O ngayon, so parang ang lumalabas kasi is, yung budget na yan, parang ano yan, inabunuhan ni Inday Sara tapos nire-reimburse, ganun ba yun? Hindi po, inallocate yan. Inallocate ng national government yan sa Davao. So anong problema dun? Ang problema kung yung pera na yan ninakaw. Ba't hindi nyo ilagay dun sa inyong report, ninakaw ni Inday itong 2.6 billion na to? Ngayon, kine-question nyo siya. Ang tanong, ito ang tanong namin. Sige, aralin nyong mabuti yan. Tapos tingnan nyo kung ninakaw ni Inday yan. Kasi kung yan, ninakaw ni Inday yung 2.697, kasama nyo kami sa laban nyo. Pero kung alam nyong hindi, pero inaano nyo lang siya, chinichismis nyo lang si Inday, abay, masama yan. Ito yung masasabi natin, trial by publicity. O kaya kina-character assassination ninyo or bina-black propaganda ninyo. Kasi kung kayo naniniwala, kayong Makabayan Black, naniniwala na itong budget na to nilustay ni Inday, kasi ang binubulgar nila dito is may pera si Inday na ganito kalaki na ginasta. Dinideny ba ni Inday yan? Hindi naman. Kaya nga ang tanong dito, since hindi ko naman dinideny, so what's the problem? Saan mo dinala yung mga yan? Matagal ko nang ipinasa yung mga report na yan sa COA, ba't hindi kayo doon pumunta? Bakit ang Makabayan Black punta kay Inday sa media at para tanungin si Inday? Ang gusto ng media, sumagot si Inday, sa media hindi. Kung talagang may question ang mga kongresista patungkol sa budget na yan, ba't hindi sila magpunta sa COA at tanungin nasan yung justification ng Davao LGU patungkol dito sa budget na to na binigay nyo sa kanya. Pag binigay ng COA, di doon nyo tingnan, ninakaw ba o hindi. Kung hindi, tapos nilalabas nyo pa rin, abay loko-loko kayo. Wala rin naman silang inaakusa na ninakaw. Ang sinasabi lang na confidential fund, mas malaki pa yung pondo niya kaysa sa mga mayayaman na probinsya. Anong gusto mong isipin ng tao na si Inday magnanakaw, yung hindi? Well, sasabihin nila, wala naman kami sinabing magnanakaw . Hindi namin sinasabing magnanakaw, kayo talagang mga DDS. Masyado kayong defensive. Di namin sinabing magnanakaw. Sinabi lang namin malaki yung budget. Ngayon, ba't mo nilalabas na malaki yung budget niya? Di ba? Anong gusto mong palabasin? Anong gusto mong isipin ng tao? Yun ang problema. Ginagamit ng mga kongresista yung kanilang mga kapangyarihan para ganito. Para yung mga kalaban nila sa politika, itrato nila na ganyan or baboy-baboy nila na ganyan. Kasi yun lang ang lagi nyong itatanong doon sa mga nanonood dito na baka kayo, grabe naman si Inday. Kasi yun yung mga nakikita natin sa mga post ng mga dilawan at saka ng mga anti-Duterte, yun ang sinasabi nila, Sara all. Yun yung mga kumakalat sa kanila na ang siba naman ni Inday. Yun yung mga makikita mong post sa kanila. It's as if ninakaw ni Inday to. Kasi nga, yung pag-question mo pa lang, yun yung sinasabi nung COA na hindi dapat isinasa publiko yung mga ganitong klase ng tanong, kasi kapag sinapubliko mo, halimbawa si Boss Dada iniimbestigahan ng COA dahil kulang yung kanyang ipinasang mga papeles para mapatunayan itong kanyang na legitimate itong kanyang expenditures. Iisipin kagad ng tao dahil ang mga Pilipino gullible, tatanga-tanga rin. Iisipin nila kagad na nagnakaw ako. Hindi nila man lang tanungin na, bakit, ano bang kulang mo? Wala lang, kulang lang ako ng birth certificate. Yun lang naman pala .
Pero yun nga sinasabi ng COA na dahil dito sa mga ganitong ginagawa ng mga kongresista, ng media, palalabasin tong ganito, ay iniimbestigahan ng COA si bla 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 dahil sa kanyang mga ginastos. Ang iniisip kagad ng tao, judgment na kagad. Magnanakaw kasi. So yun ang gusto ng mga propagandista na isipin ng mga tao ngayon na iboboto nyo pa yan si Inday? Kung sakaling tatakbo yan sa 2028, iboboto nyo pa ba yan? Samantalang kita nyo napakagastador niyan, mas malaki pa yung ginastos niya kaysa sa Makati. Samantalang yung Makati, ang daming mga building, ang daming ganito. For your information, yung CIF po, yung confidential funds po, hindi po yan pinantatayo ng mga building. Yung CIF po, hindi po yan pera ng parang dagdag na budget ng gobyerno. Hindi po yan ganun. So sige, tuloy natin. Again, regardless kung gaano kalaki yung pera at kung gaano kabilis inubos, ang tanong, isa lang naman ang tanong ninakaw ba ni Inday o hindi? Yun lang. Yun lang naman wala nang iba. Kasi kung hindi niya ninakaw, ibig sabihin yung 460 million na yan sa isang taon, pumunta yan sa dapat niyang puntahan. That is for sure. Sige, tuloy. Kung talagang naging useful. Tingnan mo, kung talagang naging useful sa Davao City ito, dapat meron din itong performance report. So, ibig sabihin, inilalabas nyo, alam nyo sa totoo lang, Franz Castro, hindi mo natutrabaho Kung meron man dapat magtanong kay Inday Sara patungkol sa kanyang paggastos sa probinsya niya, yung mga tao sa kanya. Yung mga tao sa Davao, yung mga congressman sa Davao, yung mga konsehal sa Davao, dapat yun. Bakit ikaw? Ano ba ang mo? Ano ba ang iyong, bakit ka ba nasa kongreso? Ano ba nire-represent mo? Di ba ang nire-represent mo is education, teachers. Bakit hindi ka mag-focus dun sa mga teachers na nire-represent mo? Bakit naka-focus ka sa ganito? Anong makukuha ng mga teacher? Halimbawa, si Inday Sara sa Davao, nangurakot siya. Anong makukuha ng mga teacher sa buong Pilipinas dyan sa mga expose mo? Ayan nung binomba ang Davao City, nahuli agad ang mga terorista. Dito nga, yung mga sabungero, may mga namatay. Yung mga yung ilang taon, 2 taon mahigit bago nila nahuli yung mga security guard. Yan yung sinasabi ko sa iyo, Franz Castro. Kaya nga ito ang tanong Ang tanong sa iyo ni Inday Sara, sa tagal mo na nandiyan dyan, ano na ba nagawa mo sa mga teacher? Ano na ba yung batas na naipasa mo para sa mga teacher? Kung meron, pahingi din kami ng resibo. Kasi nangihingi ka ng resibo sa hindi mo naman saklaw. Baka kami pwede kasi mga anak namin may mga teacher yan. May mga kamag-anak din akong teacher. Ang tanong, ano na ba ang iyong nagawang nakakabuti para sa teacher? Hindi kasama yung pagrarally-rally nyo so yun ang sinasabi niya, parang wala kaming ebidensya na ninakaw niya yan, pero kailangan naming tanungin kung saan niya dinala yan. Baka mamaya niya nasa COA na yan. Magtanong ka muna sa COA. COA, si Inday Sara ba patungkol dito sa kanyang budget noong 2017 hanggang 2022 meron na ba kayong report kung saan napunta to? Magtanong ka muna dun. Kasi gawaing tamad dyan. Ang gusto nyong mangyari, magbabato kayo ng issue, tapos sasagutin kayo. Tapos okay, next issue. Pucha yan, naging productive ba kayo mga kongresista pagka ganyan? Sa Davao City ito, di dapat ay meron din itong performance report at the list is maibalik kung hindi naman ito ma-account ng Congressman ka ba ng Davao? Congresswoman ka ba? Hindi nila inaakusahan si Inday. Hindi nila direktang inaakusahan si Inday na ninakaw niya yan. Pero ganito nga kasi ang perception ng tao kapag ka-question mo yung isang bagay, it's as if may ginawa ng masama yung isang tao. Why not, ikaw mismo, before mo siyang tanungin kung tungkol sa accounting,
research ka muna ng sarili mo. Punta ka nga sa ombudsman. Pumunta ka sa Davao, dun sa Kapitolyo. Magtanong ka ron. Baste, patingin nga ako ng breakdown nung gastos, expenditures ni Inday Sara kasi meron siyang 460 million na confidential fund. Pengi nga ako ng kopya. Ginawa mo na ba 'yon? Hindi. Ngayon mag-i-expose ka tapos hihingin mo pa lang yung tanong. Ngayon pag sinagot ka o sasabihin hindi ka nila mababalikan kasi una sa lahat, hindi mo naman siya inakusuhan na magnanakaw pero dahil nga magaling kayo sa propaganda, indirectly sinasabi nyo as if parang may nanakaw na kapirahan dyan. Masama yan. Ayos. Sabi ni House Deputy Minority Leader Franz Castro, kung susumahin, aabot sa 1.2 million pesos kada araw ang ginastos na confidential fund ng Davao City. Yan, tingnan nyo yung pinalalabas nila kung susumahin. Gumagastos si Inday ng 1.2. Ayan confidential fund spending of the Davao City under Sara Duterte, 1.2 million a day. So parang sinasabi nila, ang sarap ng buhay ni Inday. Everyday, 1 million ang ginagastos. Magiging meme na yan. Magiging meme na yan dahil sa ginawa niya. Sa dami ng dilawan, sa dami ng mga pulahan na takot kay Inday. Magiging meme yan. Very degrading yan para kay Inday. Paano kung hindi naman niya talaga ninakaw yan? At saka, paano kung hindi naman sila gumastos ng 1.2 million a day? Paano kung ang gastos nila is 5 million ngayon? Next week, 3 million. Sa isang linggo, ganyan. Paano kung gano'n? Hindi naman araw-araw. So pinalalabas nila talaga dito na everyday ganito gumastos si Inday. Magagalit kayo kay Marcos, si araw-araw ganito gumastos si Inday, 1.2 million a day. Sa Davao, ang liit-liit lang ng Davao. Ganyan. Sabi nga ni Ronald Evangelista, fishing expedition yung kanilang ginagawa. Yan. So, parang pag nakita mo to, ikaw, hindi ka naman maka-Duterte. Grabe si Inday. Magnanakaw talaga. Sipin mo, 1.2 million a day. Grabe. Parang nanalo sa loto, di ba? Gano'n. It's as if ginastos ni Inday to sa sarili niya. It's as if parang ang lumalabas, pag nakita mo to, judging the perception of the Filipino, grabe, no? Ilang Hermes kaya yan? Ilan na kaya Ferrari ni Inday? Pero ito, assumption lang nila. At naglabas sila ng figure ng kanilang assumption o computation na parang ito na talaga. Again pag ibinalita, hindi na iniisip ng tao yung laman. Kaya nga, di ba meron yung tinatawag na headlining, ibig sabihin, pag nagbasa ka ng dyaryo minsan, nakatingin ka lang dun sa headlines at saka dun sa mga title. Sa mga title nung babasahin, hindi mo naman from page 1 to the end page babasahin mo. Hindi, sa dyaryo babasahin mo ng una yung headline, kaya nga may headline eh. Yung headline na yun, walang yun. Wala pong wala pa siyang write-up. Headline lang, title lang yun. Minsan yung headline, yung pinaka-trending na balita, yun ang headline. So parang ito, hini-headline nila. Hindi nila ilalagay na kaya ganito kalaki yung ginastos niya dahil dito. Hindi. Mali siya. Malicious yung kanilang inilalabas. 1.2 million na din. In 6 years, gumastos siya ng 2.7 million. Samantalang ang Makati na mas mayaman, ang Quezon City na mas mayaman, ganito lang. So ano yung mali siyang inilalagay sa isip ng tao? Propaganda. Nilalagay, sobra si Inday, masiba sa pera. Ganun yan. Tingnan nyo. Nung alkalde ng lungsod si VP Sara sa nakalipas na 6 na taon. Sa pagsusuri ng GMA Integrated News Research, mas malaki ito kumpara sa confidential funds ng 3 pinakamayayamang lungsod sa Pilipinas mula 2016 hanggang 2022. 1.4 billion pesos sa Makati City, 477.5 million pesos sa Maynila at 435 million pesos sa Quezon City na pinakamayamang lungsod sa bansa. Ang Vice Presidente hindi raw muna magkokomento sa ngayon. Yun, alam mo, ang Vice Presidente hindi po muna magkokomento sa ngayon. So yun yung yun yung parang nail on the coffin. Yung ayaw magtinan nyo, nagkomento ba? Kung hindi totoo yan, magkokomento yan.
O, ayaw nila magkomento, ibig sabihin talagang totoo yan. Dapat ayaw nila magkomento, ano, wala ka pala Inday. Takot ka, nganga ka. Pero ang dating dito is Ano naman ang sinabi ni House Appropriations Committee Chairman Representative Elizalde Co. ayan, na kasi nga i-allocate na yung kanyang mga budget. Di ba? Palakpakan. So kayo, yun lang. Siyempre, propaganda nila laban dun sa ating mga tawag dito reaction. No? So para sa akin, this is all black propaganda. Bakit umalis si Inday Sara sa partido niya? Umalis si Inday Sara sa partido niya kasi yung partido niya hindi na nagtatrabaho. Yung partido niya, it's as if nakafocus na sa midterm elections tsaka sa national elections. So 2025 tsaka 2028. Ayaw ni Inday nung gusto niya magtrabaho eh. Kasi kaya ako nandito para magtrabaho, hindi ako nandito para mamulitika. Ilang taon pa lang tayo rito. Ang haba-haba pa, tagal-tagal pa nung eleksyon. Yun na kagad ang pinaghahandaan nyo. So anong nangyari? Ngayon, kinaka na siya. Yun ang problema naman kasi sa bagay, let's not cry over spilled milk, ika nga. Wag na natin siguro sisihin si Inday. Dahil hindi siya kumbaga tumiklop siya eh. Nagpa-ilalim siya dito sa pamilyang ito na namumuno ngayon. Kasi ito para sa akin mga boss Ito para sa akin lang. Para sa akin kasi, mukhang iniiwan din siya sa ere. Hindi ko alam kung iniiwan siya sa ere nung mga sinuportahan niya o kasakapakat yung mga sinuportahan niya sa mga nangyayaring mga batiko sa kanya. Kasi sabi ko nga sa inyo napakalaki nung mga issues na kinasasangkutan nung kanyang sinamahan ngayong eleksyon. Napakalaki. Andyan yung smuggling kay Michael Ma. Nandiyan yung Okada issue. Nandiyan yung ganito. Nandiyan yung ganyan. Tumataas ang drugs. Taas ang presyo ng bilihin. Taas ang ang bigas, whatever, smuggling and all. Ang daming mga issues na nakadikit sa kanila. Kung yung dating presidente yan, I am sure baka may impeachment complaint na. Hindi ba? Pero magtataka ka, hawak ng administrasyon, mukhang hawak ng administrasyon yung media kasi yung mga issues na matitindi patungkol doon sa pamilyang nakaupo ngayon, na-suppress, as in, wala kang maririnig na balita. Wala. Yung Okada, nakabalita sa Japan, nabalita sa Amerika, pero dito sa Pilipinas, hindi. Tapos yung si Michael Mann, tagal nang hinahanap. Ang ingay-ingay nung issue na yan. Nabalita ba ng media? Hindi. So, ibig sabihin, meron silang susi. May padlock yung media. Kung kailan nila gustong buksan, pwede nilang buksan. Kung kailan nila gustong ikandado, pwede nila ikandado. So much for unity. Akala ko ba magkakakampi kayo? Bakit hindi nyo mapigilan ng media ngayon? Hindi nyo mapigilan na ang media ay magpagamit dun sa mga makakaliwa para batikusin si Inday. Dahil dyan, maraming salamat, Ira. Art of War Games. Yan, ang di pagsagot ni VP Inday. Opo. Kaya lang po, kailangan po niyang sagutin yan as soon as possible. Hindi po pwedeng hindi siya sasagot. Because kung hindi siya sasagot, Ira, I am telling you, this will really affect her credibility. Bagamat tayo, alam natin, ako, wala akong alam personally pero kayo, mga taga Davao, personally, alam nyo na Inday Sara is a good person. At hindi niya kayo ninakawan or pinaganda naman niya yung probinsya at pinortektahan naman niya kayo. Kaya lang, ilan lang po kayong mga taga Davao? Ilan lang po kayong mga taga Davao na naniniwala kay Inday Sara, na nakakakilala kay Inday Sara? Baka mamaya niyan, mag-trending to, tapos i-propaganda siya, tapos hindi siya magsasalita. Silence means yes, Lagi niyong tatandaan niya na ang pagiging tahimik ay sign ng pagiging guilty. Dalawa yan, yung sobrang ingay, sobrang defensive, guilty yan. Yun namang nananahimik, ayaw sumagot, guilty yan. Kasi
Tingnan nyo, tinatanong nyo yung sila Marcos, si Lisa, tinatanong nyo, asan si Michael Ma? Hindi sila sumasagot. Nasaan si Michael Ma tungkol sa mga hoarders? Sabi nila ganito daw, sabi nila ganito daw kayo. Hindi nila sinasagot o anong dating sa atin. Kaya hindi nyo sinasagot kasi hindi nyo kayang sagutin, baka mamaya mahuli kayo. So ganun din ang mangyayari kay Inday. Kung hindi niya sasagutin itong mga issues sa kanya ngayon, this will largely affect her credibility at saka yung reputation, pangalan na yung linis ng trabaho na iniwan ng tatay niya, na ginawa ng tatay niya noong 2016, madadamay dito mga boss. Pag-aaralan pa yan ni Inday malamang, pero ito kasi yan, Ma'am Owie. Kung yung pera hindi mo ninakaw, wala nang wala nang pasikot-sikot pa kayang-kaya mo sagutin yan. Kasi tayo, naniniwala tayo, di niya ninakaw yan. Madaling niya masagot yan, 2022, sige. Justify ko muna yung 2022 kasi kailan lang yan eh. So dito napunta yan, boom, 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 boom. Ngayon, tapos yung mga huli, yung mga 2021 onwards, ayan. Saka i-provide ko yung mga documents, don't worry. So, kailangan, hindi, sumagot ka kagad yan. Kayang-kaya mo yan.